Sabi nila lahat ng daan may patutunguhan, pero minsan yung daan mismo ang pakay. Bawat liko may bagong chika. Bawat kilometro may pasabog na tanawin na hindi kayang ilarawan. Ngayong episode, mga legendary na kalsada ang bibida. Mga daan na parang ex mo. Nakakakaba, nakaka-excite, pero hindi mo malilimutan. Tito John's TV. Itinayo pa noong 1974 bilang tribute sa 1,100th anniversary ng unang settler ng Iceland. Parang birthday gift ng buong bansa, national project ito. Kaya simbolo siya ng pagkakaisa ng geography at history ng Iceland. At hindi basta kalsada to mga bossing. May haba yan na 1,322 kilometers. Umiikot halos sa buong isla. Siya ang lifeblood ng transportasyon mula sa bigating cities, simpleng baryo hanggang sa mga pasabog na nature spots. Pag dinaanan mo to, parang nag-world tour ka sa loob ng isang bansa. May waterfall na parang nagsha-shampoo commercial. Bundok na dramatic ang posing hanggang coastline. Isa sa pinaka-amazing road trip sa buong mundo. 230 kilometers ng purong wow factor. Nilikha siya noong Great Depression taong 1931. Imbes na magmukmok, sabi ng gobyerno, magtayo sila ng daan para may trabaho. Kaya yun, mahigit 600 lalaki. Dala lang ay pala at determinasyon, nag-ukit sa bato at yelo. Pagdating ng 1940, ayos, nabuksan na. Dating Glacier Trail ang tawag kasi daang-daang glaciers ang makakasalubong mo. Ngayon, siya nagdudugtong sa Banff and Jasper National Park. Parang Baguio to Sagada na pinalupet. Pero ang pinaka-special dito, walang billboard, walang fast food sign, walang house and lot for sale. Puro silence, nature lang ang boses kung saan maririnig mo pati huni ng hangin na parang soundtrack ng fantasy film. (4,714 meters above sea level sa Cunjera Pass. Para nag-elevator ka pataas sa ulap. Tinatawag pa itong 8 Wonders of the World. Isipin mo, 1966 nagsimula, 1970 natapos with over 24,000 workers. Ang daming sakripisyo, may namatay pa dahil sa landslide at extreme weather. Pero ngayon, isa na itong simbolo ng pagkakaibigan ng Pakistan at China. Kung ikaw ay adventurer, dito ka makakita ng Atabad Lake na parang Smurf Blue, glaciers na parang yelo sa halo-halo, at syempre, Hunza Valley na parang postcard. Isa sa pinaka-dramatic mountain routes, 25 km lang siya, pero may 250 na kurbada. At ang mas astig, may parts na ancient paving stones pa ang gamit. Sa una, farmers lang dumadaan dito para magdala ng gulay at baka. Pero ngayon, naging tourist spot na. May viewpoint na tinatawag na Mirante de Serra, kung saan makikita mo yung kurbadang parang linya ng drawing ng bata, pero sa lupa mismo. "25 miles lang siya, pero puno ng history at misteryo." Sabi ng iba, kaya tinawag na ganyan kasi ginastos daw ay $1 million. Noong 1800s pa, kaya sobrang laki na nun. Sabi ng iba, dahil may gold at silver daw sa ginagamit na bato. Pero para sa karamihan, yung view ang tunay na worth $1 million. Originally, minahan lang ng gold at silver ang gamit nito, pero ngayon, isa na siyang tourist route na parang roller coaster ride sa bundok. Isa sa pinakamahabang road sa buong mundo, over 5,000 km.
Para kang nag-road trip mula Apari hanggang Hulo, tapos nag-extra lap pa. Dumadaan ito sa 20 national parks, mula snow-capped mountains, disyertong tuyo, lakes na mala turquoise hanggang glaciers. Simula pa noong 1935, national pride na ito ng Argentina at hanggang ngayon, bida pa sa music, pelikula at poetry nila. Sa madaling salita, hindi lang kalsada kundi part ng soul ng bansa. Eto, pangalan pa lang panalo na. Para kang naglalakad sa malaking botanical garden habang nasa road trip. May forest, mountains, ocean, lahat ng vibes nandito. 1920s pa nagsimula ang road na to, pero sumikat noong 1950s bilang tourist route. Ngayon, isa na siyang tourist paradise kung saan makikita mo ang tunay na harmony ng tao at kalikasan. Parang snake road na dumadaan sa granite cliff na pula at ginto ang kulay kapag sunset. Dati donkey trail lang yan, as in daang kalabaw lang, pero kinayod ng workers gamit lang ay basic tools hanggang maging isa sa pinaka-dramatic road sa Europe. Ngayon, heritage road na siya. Perfect sa mga mahilig sa photography at mga driver na feeling fast and furious pero dapat careful. Noong araw, daan lang ng farmers at herders para dalhin ang baka nila. Pero pagdating ng mid-20th century, gumawa na sila ng modern roads with sharp turns. Ngayon, isa na to sa pinaka-iconic photography spot sa buong Italy. 360-degree view, mga Alps meadows sa isang side. Isa sa highest mountain roads sa Europe. Binuksan noong 1866, dati donkey trail lang din. Pero sumikat lalo na noong 1882 nung nagtayo ng Hotel Belvedere sa tabi mismo ng glacier. Ngayon, top destination siya ng mga drivers, bikers, photographers. Kahit sa James Bond, ginamit itong backdrop. Sa yon, kalsada pa lang sulit na ang biyahe. Ang lesson dito, minsan hindi finish line ang mahalaga, kundi yung mga tanawin, kwento at kilig sa bawat liko ng daan. Kaya kung nasa road trip ka man o sa buhay mismo, huwag kang masyadong magmadali. Enjoyin mo yung stopover. Baka doon mo makita ang totoong saya. Shout out Super MC Rosana Manabat ng Florida Blanca, Pampanga, kina Jorelyn Suganov at Yuri Silva from Manapla, Negros Occidental, Manggahang Jackas from Valenzuela City, Chris Estuay from Saudi Arabia, Catalino Cadavos, Jeff Hardy Lorena from Lucena City, kay June Celso at sa Skull Grinds Tattoo of Sultan Kudarat. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.